galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver.
Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng Pilipinas, oras po natin 19 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayong lahat? Happy TGIF! Thank God it's Friday! Bilis na araw, no? It's Friday! Hindi Friday eh. Friday! Ano ba yun? Ika-17 po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 17, 2026 na po.
Samahan niyo pa rin po yung lingkod. May binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy na public service. Bahagi pa rin po ng ating 87th DZRH Anniversary Celebrations. Operation Tulong po, dami nating mga partners, lalong-lalo na ngayon at naku, ready nang maglingkod ang Rotary Year 2026-2027 kaya sa pamagitan po ng ating mga partner. Yan, tayo po ay nakapagbabahagi din at kaisa natin sila sa kanila pong o kaisa tayo nila sa kanila pong mga programa at mga proyekto. Kaya tayo po meron po tayong mamaya standby dun sa mga grade 1, grade 2 students mula po sa Navotas. Bigyan natin ng mga school supplies ha. So, sa pamagitan po ng ating team operation Tulong Matatag. Ayan, sila po ay ating makakasama mamaya sa ating public service hour. But in the meantime, bukas po meron tayong blood donation drive na malaki. Gaganapin po yan, bahagi pa rin ng ating 87th anniversary ng DZRH ha. Ang ating anniversary blood donation drive. Kaya dun po sa ating mga kababayan na malapit po dito, malapit-lapit, kapitbahay, malayo, na pwedeng maging blood donor, pwedeng mag-donate po ng dugo. Punta po kayo dito tomorrow, Saturday, it's a date. July 18, 2026, alas 8 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Dito po sa amin sa may kahabaan ng Vicente Soto Street, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City, ang MBC Media Group Building. Pag nakita ninyo, katabi niyan, ang Aliw Theater. Oo, dyan po tayo sa Elizalde Hall ng Aliw Theater. Gaganapin ang ating blood donation drive. Ayan, sa pamagitan po ng DZRH Operation Tulong MBD team na nananawagan ng mga blood donor, lalong-lalo na yung ating mga miyembro ng DZRH Operation Tulong. At ang inyo pong mga kasamang donor, bukas na po yan. Araw po ng Sabado. Kita-kits po tayo sa ating pong to save lives. Please donate your blood. Pwede po kayong mag-donate ng inyo pong dugo. Ayan. So, dapat ready po kayo ha. Doon po sa mga magdo-donate. Paalala po ng aming MBD team. Ay standby lang ang ating MBD team. May bahagi pa rin ng selebrasyon ng Operation Tulong, ng DZRH Anniversary diyan po sa Santa Rosa, Laguna. At natutuwa tayo dahil ang ating nangunguna ngayon diyan ay ang ating team leader ng MBD team, no other than Sir Noli Olchenko. Hi, kasama si Ma'am Berna. Hi, Ma'am Burns. Ayan, mukhang yung company yata ni Ma'am Berna ang ating partner doon eh. 'Di ba? Nandyan po ang ating partner sa Bilingad Memorial Medical Center from San Fernando, Pampanga. Ayan, so bukas po dito sa Elizalde Hall ang ating mga partner hospitals, ang Tondo Medical Center at ang Our Lady of Lourdes Hospital. Kaya doon po sa mga magja-jogging, tas pahinga. And then pwede po mag-donate ng dugo. Di ba healthy, di po ba? Ayan. So kung kayo po magja-jogging bukas early morning, pagkatapos niyan pahinga, then pwede na po mag-donate ng dugo. Kasi marami tayong mga jogger nung mga nakaraan nating blood donation. Talaga naman, sila pong nagdo-donate ng dugo. At sa lahat po ng ating team operation Tulong, kita-kita po tayo ha. Kayo po ang magdadala ng mga donor. Of course, ang partnership natin dito ay ang HAG. Oo, ang Harley Honors Group. Ang grupo ng Chairman Danny Detera. At of course, ang Direk Yen Rojas. At the whole Voltricom HAG teams magsasama-sama para po dito. At the whole teams po ng DZRH Operation Tulong. At yung PARDS, baka nakikinig ka ha. Yung ating kasamahan sa PARDS, si Emerson L. Quinto. Ayan. At lahat po ng ating mga pulis na nandito po sa vicinity, pwede po mag-donate.
Ayan, hintayin po namin kayo. Oo, kaya lang po sabi ng paalala ng aming MBD team ha, matulog po kayo 6 to 8 hours, walang magsisigarilyo, walang iinom ng alak. Ayan, kailangan bukas healthy. Walang umiinom ng gamot. Bawal kasi pagka, 'di ba, may screening tayo, may yung screening ng ating mga screening team ng ating mga partner hospital. Pag hindi ka talaga pwede mag-donate, hindi talaga pwede. Kaya sa mga magta-try po na mag-donate, ayan, tulog po kayo ng maaga kung kayo na may talagang healthy, walang iniinom na any maintenance at kayo po'y healthy, pwede nang mag-donate. Meron kayo nag-donate na 60 years old. Ibig sabihin nun, ka-healthy pa nun, di ba? So, sa lahat ng mga riders group, sa lahat ng mga grupo, yan, ayun, pwede po, punta lang kayo. Elizalde Hall, dito po sa may Aliw Theater. At speaking of blood donation drive, sabi nga po natin kanina, meron po tayong partnership dyan po sa Laguna, no? Santa Rosa, Laguna specifically, dyan po sa Toyota Seats Philippines Corporation. Nagsimula na po yan na umarangkada na. Puntahan natin si Aiza Gabriel. Aiza, magandang umaga sa inyong lahat. Yes, Miss May, no? Isang magandang umaga. Nagpapatuloy nga, kapsabay pa rin ang pagdiriwang ng 87th anniversary ng DZRH ay umarangkada ngayong araw ang isa na namang partnership ng DZRH Operation Tulong Mass Blood Donation Team sa pangunguna ng Toyo Seats Philippines Corporation, kasama ang lagit-lagi nating mga partners, ang GTLI Cargo and Forwarding Philippines Inc. At ang isa rin sa ating mga partner hospital, ang Jose Bilingad Memorial Hospital dito sa Santa Rosa, Laguna. Miss May, alas 9 pa lang ng umaga nang magsimula ang ating mass blood donation drive dito sa Santa Rosa. At ang nakakatuwa dito, Miss May, marami dito sa mga empleyado ngayong araw ang nakapila na. Isa-isa man ang pasok, Miss May, pero sila mismo ang kusang nagpupunta rito sa ating mass blood donation drive ngayong araw na nagpapakuha ng dugo. Sa katunayan, Miss May, sa aking likuran, kumpleto ang ating mga donors, kumpleto ang ating higaan at may laman ng mga donors ngayong araw para magbigay ng dugo. Dahil kanina, habang nakikipagkwentuhan tayo, Miss May, sa isa sa mga heads ng Jose Bilingad, ay isa raw sa mga problema nila ngayon ay ang patuloy na dagsa ng marami nating mga kababayan na humihingi ng tulong, partikular na sa pangangailangan ng dugo. At dahil nga may kakulangan, isa sa mga bagay na patuloy na isinasagawa ng DZRH sa pangunguna ng DZRH Operation Tulong, kasama ang ating mga partner hospitals at iba pa natin mga partners na sila din, no, nag-i-initiate na magsagawa ng mga mass blood donation drive para makatulong sa ating mga kababayan. At ngayong araw, Miss May, makakasama natin dapat si Sir Noli, pero Nasa na? Lapitan mo, Sir Noli, dali, lapitan mo. Wait lang, Miss May. Sige. Hahanapin natin si Sir Noli. Sige. Kunyari ano ka lang, tabi-tabi ka lang sa kanya. Eto. Kasi kanina, Miss May, talagang hinarang na natin si Sir Noli. Ang ating team leader. Sabihin mo. Tuwan tayo. Lagi niyan request, di ba? Sa studio daw. Ngayon, dito tayo, kasama ang mga kababayan natin. Kasi ang nakakatuwa kay Sir Noli, Miss May, alam mo, sabi nga niya, sa tuwing lumalabas ang ating mga donor, hindi daw dapat thank you ang sabihin, kundi congratulations. Kaya naman, ngayong umaga, Miss May, napakapalad natin, no, na mabigyan ng pagkakataong makakwentuhan ang Sir Noli on ang ating napakabait na team leader. Hi, Sir Noli. Yes. Magandang umaga. How are you today? Morning. Kaya ako naman sinasabing congratulations. Opo. Kasi binigyan na tayo ng pagkakataon na mag-donate. At the same time, congratulations dahil successful sila. Success. Yes, at the same time, successful talaga. Oo nga. Nagulat ako sa participation ng mga associates at saka yung mga regular employees ngayon ng Toyo Seats. Nandito si Sir Nair natin na talaga namang very supportive at saka yung si Ma'am Riza nandito rin ngayon.
Opo. Yes, So, Miss siguro, unang-una, Toyo Seeds Philippines Corporation, ako malaking kumpanya yan, Sir Noli, ano? At syempre tayo ay unang-una muna magpapasalamat dahil bilang ang partner na natin sa advocacy no, ng Blood Donation Drive ay nakakatuwa dahil marami din silang matutulungan sa pamamagitan po ng kanilang maiipon na dugo, Sir Noli. Di po ba? Dahil ang ating MBD team ng DCRH Operation Tulong, Sir Noli, araw-araw, ang daming lumalapit, di po ba? Ay, totoo naman yun, ma'am. Napakagandang advokasya na pagtulong na hindi naghahanap ng kapalit. Opo, walang kapalit. Kaya natutuwa kami dahil ang aming team leader, Sir Noli Onchenko, napakalaki po ng puso para sa advocacy na ito. At syempre, the whole team, Sir Noli, bahagi na rin ito ng ating 87th anniversary po ng DZRH, ang pagsusulong ng Blood Donation Drive. Yes, ma'am. At tomorrow, ma'am, nandiyan din kami. Yes, tayo. Malaki yun, Sir Noli. Manawagan ka nga, Sir Noli, bilang team leader namin, lalong-lalo na yung maraming mga magja-jogging bukas dito. Di ba? Pwede naman. Bastang mahalaga, nakatulog sila, tas pahinga lang, pwedeng mag-donate. Di ba, Sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Panawagan po sa lahat ng nais tumulong sa advokasya ng pagbibigay ng libreng dugo. Mangyari lang pong pumunta sa MBC office sa DCRH po. Complex, DCRH, bukas po ng umaga. Ayun. Marami pong salamat. Pong salamat. Thank you, Sir Noli. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Noli, sa oras at panahon na makasama ka namin ngayong umaga. At syempre, Miss May, makakasama din natin dahil naipakilala ng Sir Nolino, ay makakasama natin ang isa sa mga head ng Toyo Philippines, sa Sir Nair Pizarro. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, sir. Unang katanungan, sir. Kumusta po? Ito po bang pagsasagawa talaga ng ating mass blood donation drive ay bahagi na po sa isa sa mga advocacy ni Toyo Seeds? Mula pa po ng 1999, ito po ay talagang isa na sa aming advokasya na naniniwala po kami na ang pag-unlad ng kumpanya ay hindi lang nasusukat sa laki ng benta at saka sa, sa mga nabibigay sa tao, no? Kailangan may balik din natin yung pinanggalingan ng resource, which is yung community. So ito yung one of our ways of giving back to the community, yung ating contribution, no? Na naniniwala kami na yung inalay nating dugo ngayon dito ay panibagong pag-asa ang buhay sa iba. Oo. At isa pa, sir, di ba, no? Napakalaking sabi nga natin, yung magligtas ka lang ng buhay, di ba? Isang heroic deeds, and another thing para po sa inyo, na sa inyong mga blood donor na mga employee, napakalaking maganda po ito sa kalusugan ng inyo pong mga manggagawa. Totoo po yun. Maliban sa pagsagip ng buhay, bawat patak ay buhay, syempre yun din pong pagpalit ng dugo, nakakatulong din ng pag-reset ba ng kanilang sistema na mas nagiging mas healthy sila. Opo. At kayo po nakapag-donate po sila ngayon that means healthy sila. Kaya nga tama si Kanoli na siyempre, congratulations at nakapag-donate ka, sabihin healthy ka. Opo. Oo nga, dapat talaga congratulations and thank you very much. Pasasalamat para po sa salamat dugo. For being here and being partnering with us po. Oo. Is this our first time po sa MBD ng DCRH Operation Tulong? Pangalawa na po. Pangalawa na pala. Yes. Opo. I remember. Oo. Sunod-sunod na po natin ito. Yes, sir. Maraming salamat po and congratulations din po. Likewise po. Thank you so much. Siguro, sir, baka pwede kaming makahingi na lang ng ilang salita. Baka pwede nating anyayahan yung iba pa nating mga kalapit. Open ba? Open? Kumpanya, diba? Na pwedeng mag-donate din dito. Pwede po. Sige po. Sa amin po mga kapitbahay dyan at aming mga kasama sa industriya, hindi pa po huli ang lahat. Madali naman po silang i-access. Madali po silang mag-mobilize. Mag-donate na po tayo at makisama po tayo sa adhikain para po maibalik naman natin, mabigyan natin ng pag-asang buhay din yung iba na nangangailangan. Salamat po.
Yan, maraming salamat po, sir. Nakasama po natin si Sir Nair Pizarro, ang head po ng Toyo Seeds Philippines Incorporated. Miss May, sa mga oras na ito, thank you po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagdating ng ating mga kababayan. At katulad nga din na nabanggit ni Sir Nair kanina, ay hanggang alas 3 po tayo ng hapon. Kaya naman sa ating mga kababayan na malapit dito, ay pwede pa rin po kayong tumungo. At Miss May, pupuntahan ko lang po ang head ng Jose B. Lingad para po kahit pa paano, para bukas na rin preparation sa ating mass blood donation, ay mabigyan ng ilan pang mga kaalaman ang ating mga kababayan sa kung ano ba ang mga dapat paghandaan, lalo na kapag pupunta sila o magdo-donate ng dugo. Sino ba yan? Si Ma'am Paula ba yan? Si Ma'am Paula? Paula, yes, Miss May. Hi, Ma'am Paula. Good morning. Opo. Kumusta ang ating kumusta ang inyong team? Okay naman, ma'am. Apo, maraming salamat po, ma'am. Kami po yung tinap niyo po. Dito po sa Santa Rosa. At maraming salamat po sa partnership, tuloy-tuloy na partnership, Ma'am Paula, para po sa blood donation drive natin. Yes, ma'am. Salamat. Bahagi na rin po yan ng aming selebrasyon ng DZRH 87th anniversary. Natutuwa kami na makasama po kayo. Happy anniversary, ma'am, sa DZRH. Ma'am, doon sa mga... Marami pa kayong matulungan. Opo, salamat po. Doon sa mga gustong mag-donate, ma'am, baka makalimutan nila kasi meron din kaming mass blood donation tuloy-tuloy. Ano bang dapat, first and foremost, mga dapat na gagawin nila para nang sa ganun, pag mag-donate sila at mag-screen, successful donor sila? Ma'am, unang-una po, syempre, dapat po healthy tayo at the time of donation. So, wala tayong sakit, walang ubo, sipon, lagnat, na sobrang dami po talagang cases ngayon. Usong-uso ang sipon, ubo, lagnat. So, sa mga blood donors po natin, kung healthy tayo, wala po tayong kasalukuyan dinaramdam po, pwede po tayong mag-donate. Kailangan rin po na merong 6 to 8 hours na tulog. Importante po na nakatulog tayo ng maayos bago po mag-donate. Tapos nakakain po kahit light meal lang. Tapos yung mga recent surgery within 1 year, yun po, hindi mo na po pwede mag-donate. Pati po yung mga nabakunahan ng anti-rabies and anti-tetanus. Yun kasi po yung madalas na naging deferral po ngayon. Marami po yung mga bagong bakuna lang ng anti-rabies at anti-tetanus. Yun po, 1 year po yung deferral from last dose. Ayun. At doon sa mga halimbawa, magja-jogging muna early morning bago mag-donate, mga ilang minuto o oras ba pa magpahinga din pwede na mag-donate? Yes, ma'am. Pwede naman po. Basta ma'am nakapag-rest sila at least siguro po 30 minutes po before donation. Baka kasi ma'am mataas po yung BP since po sila. Ng jogging. Ng pagka-defer po nila. Pero wala naman po, hindi naman po bawal. Opo. Ma'am Paula, maraming salamat. Yes. Thank you. Thank you so much din po. Apo. And Miss May, nakasama natin si Doktora Medtech po pala si Ma'am Paula. Oo, si Ma'am Paula. Miss May ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Miss May, sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin nga yung pagdating ng ating mga kababayan para makapag-donate ng dugo at karamihan nga, katulad na nabanggit ni Sir, ay mula sa mga empleyado at ilan pang mga kalapit na mga kumpanya dito sa pinagsasagawaan natin ngayong araw ng ating mass blood donation. Magpapatuloy ito hanggang alas 3 ng hapon. Kaya naman po, sa mga kababayan natin na nakakarinig at malapit po dito sa Toyo Seeds Philippines Incorporated, tara na po at sama-sama nating ipagpatuloy ang pagdutong ng buhay sa marami nating mga kababayan na nangangailangan. Mula pa rin dito sa Santa Rosa, Laguna, ito si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, maraming salamat Aiza Gabriel kasama ang ating team. Ayan, ang team nandyan, alam ko nandyan si Liberty Marilustre, sino pa ba? Nandiyan si Tita Sally Tumambing, ayan si Professor Sally. And then sino pa ang ating mga kasama doon? 4 sila kung hindi ako nagkakamali. Si Menchu, Si Menchu and then ayan si Vilma. O tama ba? At ang ating piloto si JR. Babalik po tayo mga kaibigan, standby lang. Oras natin 4 minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZR. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh.
Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, meron na lamang tayong 8 minuto at alas 11 na ng umaga. Una muna, pasalamatan muna natin yung ating pong mga donor. Yung ating mga regular donor na talaga naman pong na parati namang tumutulong sa ating pong mga pasyente na lumalapit dito para po sa kanilang mga pangangailangang medical. So tayo po ay magpasalamat muna sapagkat meron po tayong pasyente nung pong Friday, June 10, si Ate Emmy Rose Noche. Lumapit po dito para po dun po sa sakit, ang ating pong mga donor, of course, Senator Lito Lapid Sen, Supremo, maraming salamat, 2,000 pesos at 3,000 pesos mula po sa MG Forex, kay Sir Michael Guy. Maraming salamat at meron pong mga nagpadala sa kanya sa ating pong GCash account like si Sir Eddie Alvarez, NPPG. Marami pong salamat, 2,000 pesos. And pinagsama-sama pong tawag nito sa GCash, 300 pesos. So sa kabuuan po ay nakapagbigay po tayo ng maraming salamat, nakapagbigay tayo ng 7,300 pesos para po kay Ate Emmy Rose Noche, po. And then meron din po tayo another patient po, si Nanay Amelita Castillo. Nung Wednesday naman, nagbigay pa rin po tayo mula po kay Senator Lito Lapid. Ayan, maraming salamat muli, Supremo. And then 3,000 pesos from MG Forex, Sir Michael Guy. And another 2,000 pesos na GCash donation mula po kay Sir Eddie Alvarez and PPG. Ayan, maraming salamat. So 7,000 pesos naman yung naibigay para kay Nanay Amelita Castillo. So sila po yung mga pasyente natin itong mga nakarang araw na nakatugon po tayo sa pamagitan po ng ating mga donor. Kaya sa lahat po natin mga regular donor, God bless you more. Maraming salamat po. Ayan. In the meantime, puntahan muna natin. Meron po muna tayong mga balita. Saglit po lamang. Labas muna tayo sa ating himpilan. Motorcycle taxi riders na malalagay sa panganib. Ayan, hinihikayat daw po na gamitin ang 911. Alamin natin ang detalye niyan. Ibabalita ni RH52 Eniel Parosa. Eniel?
May pinapayuhan ng pambansang pulisya ang mga motorcycle taxi rider na i-dial ang 911 matapos itong sunod-sunod na makarasang buwibiktima sa mga nabagit na transport sector worker. Ang PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. pwedeng gamit ang emergency hotline sa mga unang sign o senyales pa lamang ng panganib, gaya na lamang ng mga posibleng bata, mga kahinahinalang kilos o kung may mga maobserbang sumusunod sa mga potensyal na biktima. Ginawa ng top kapangapela kasunod ng magkahiwalay na pananaksak sa mga rider sa Caloocan at isa pa sa Cavite. Paniguro na General Nartates, patuloy rin ang kanilang ugnayan sa ride-hailing companies upang mapaigting ang seguridad sa kanilang mga partners. Kasama na dyan may ang pinahusay pang coordination ng mga kumpanya at local police, maging ang police visibility sa mga high-risk area. Nauna rito, parehong naaresto ang mga suspect sa nabagit na mga kasong batid daw ng PNP na maaaring magdulot pa rin ng takot sa mga motorcycle taxi riders sa hinaharap. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, pagbibigay ng barangay certification sa mga badyaw, no? Diyan po sa Maynila, pinakansela po yan ng lokal na pamahalaan. Bakit? RH19 na Nolasco sa detalye, Tina. Miss May, inatasan na nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mga barangay chairman sa lungsod na huwag magbibigay ng barangay certification sa mga badyaw community sa lungsod na madalas namamalimos at dumadagsa sa Maynila kapag Vermont sa forum kasama ang Manila City Hall Press Club. Sinabi ni Manila Department of Social Welfare o MDSW Director J. De La Puente, may ilang barangay chairman kasing nagbibigay ng certification sa mga badyaw, kaya malakas ang loob ng mga ito na magpakalat-kalat at mamalimos sa Maynila. Ang De La Puente, ito'y para rin sa kaayusan at seguridad ng lungsod, lalo't hindi makakaila na posibleng may mga tao o sindikato sa likod ng mga badyaw na bigla na lamang dumadagsa sa Maynila. Paliwanag ni De La Puente, may mga insidente kasi na kapag dinadala sa DSWD ang mga badyaw sa lungsod, nagpapakita ito ng barangay certification, kaya napipilitan ng DSWD na i-release ang mga ito. Pakinggan natin si MDSW Director De La Puente. Tawag namin yung mga chairman na yan, kinausap namin, mangilan-ilan lang sila, kinausap namin, na huwag na kayo mag-issue ng certification. Kasi, pagka meron ka kasing barangay certification, ibig sabihin, residente ka ng barangay, i-release ka I-release ka sa DSWD kasi meron kang address may bahay ka badyaw nga yan, siyempre dumadayo, seasonal yan, lalo kung mag-December. Si Director De La Puente, ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, 41 million na halaga po ng illegal drugs. Yan, 41 million pesos. Nasabat daw po dyan sa Central Mail Exchange sa Pasay City. Dito po sa Pasay. Ibalita mo yan, RH15. Giselle Ricafort. Giselle? May nasapat yung 41 milyong piso na halaga ng mga illegal na droga dito sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City yan. Personal na nag-i-inspeksyon sa kasalukuyan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nagsabi na 39 na mga parcel na naglalaman ng illegal na droga yung kanilang nasamsam. Mula yung mga ito sa India, Amerika, Germany, Spain, Canada, gayon din sa Netherlands at United Kingdom. Ikinuble yung mga illegal na droga o kagaya ng marijuana, ecstasy, kush at shabu doon sa mga kagamitan kagaya ng damit, mga bag, librong pambata, laruan at mga Christmas decoration. Isinalang ng customs sa scanning at paunang verifikasyon yung mga nakumpiskang illegal na droga na sinaksihan naman ng mga mamamahayag. Gumamit yung mga tauhan ng customs ng K9 unit at illegal substance detector kung saan pawang nagpositibo yung mga illegal na droga na yan. Sinabi ni Nepomuceno na malamang peke yung mga pangalan ng mga consignee ng mga parcel pero gagawin daw nila yung lahat para mahabol yung mga nasa likod na yan. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa kanilang mga counterparts sa ibang bansa
upang malaman yung mismong pinagmulan ng illegal drugs. Bunga raw yung matagumpay na operasyon ng pinaigting na pagtutulungan ng mga tauhan ng customs at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Pakinggan natin si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Natin o nasabat, 39 parcels ng mga pinilit o split ng mga illegal drugs. 39 parcels ito, 5 dito sa 39 parcels ay ang laman ay shabu. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 41 million pesos. Ito po naman yung mga consignees, yung addresses nila, shippers, subaling mas malamang ito ay mga peke ng mga pangalan o fictitious names. Ngayon pa man, pipilitin pa rin ng PIDEA. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricofort. Samantala, bati lang tayo ng happy birthday. Of course, ang Mayor Lacaideo Macalma kahapon. Happy birthday again, Boss Lacaideo Macalma. Sa lahat po ng mga nagpapabot ng happy birthday. At happy birthday daw kay Ruel Rasio, bukas birthday. Kapatid ba ito niya, no? Ni Jackie. Ayan. Happy birthday daw po, Ruel Rasio. Sa lahat ng mga nagse-celebrate pa ng kanilang birthday. Happy birthday. Sana hindi tayo Ayan. Tatay. Oh, si Papa Ruel Resio. Happy birthday po. Ang butihing ama ni Jackie Resio. Ayan. Nako, bilis na oras. Lang tayo oras. Mga kaibigan, maraming salamat po na nakatutok daw sa atin ang Team Lingkod Lapid. Hi, Sen. Supremo, maraming salamat, Senator Lito Lapid. At syempre, Sir Mark Lapid. Ayan. Ang buong team, COS, Sir Ricky Leto, Florante. Ayan, Ma'am Charms. Good morning. Nagpapaabot sila ng happy anniversary sa DZRH. Maraming salamat po. Oo, si Congressman Ador Plato. Hi, Ka-Ador, Ka-Girlie. At si Ma'am Lisa, good morning po. Muli ako po si May Binauhan para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ipiwi na Perlesoro. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour.